Kasi may bagong balita ngayong araw na ito na hindi lumabas sa ibang malalaking channel. Ito po, ha? Pakita ko sa inyo. Ito. Samantala, tumaas sa higit 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong Oktubre 2025. Ito ay batay sa pinakabagong labor force. Grabe oh. 1.9, 2. Naku, pataas ng pataas talaga oh. Naku po. Hayop yan oh. Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na umabot sa 2.54 million ang bilang ng mga Bukas si Santi ka na animal ka, ba't mo nilabas? Sasabihin ng Malacanang. May tatawag sa'yo, hello? Bakit mo nilabas yan? Sino may nagsabi sa'yong ilabas mo yung statistic na yan? Lloyd na edad 15 taong gulang pataas. Mas mataas ito kumpara sa 1.96 million noong September 2025 at gayon din sa 1.97 million noong October 2024. Anya mula sa kabuang 51.16 milyong lumahok sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho, ang naturang bilang ng mga walang trabaho ay katumbas ng 5% unemployment rate. Grabe, no? Grabe. Ang tindi nito. Ito ay mas mataas sa 3.8% na naitala noong September 2025. Nagpapatuloy ang pagsusuri ng PSA sa kalagayan ng employment situation sa bansa upang matukoy ang mga sektor na may pinakamalaking pagbaba sa trabaho at mga maaaring pagkunan ng recovery sa mga susunod na buwan. Alam nyo mga kababayan, ha? Ito po ay matindi. Matindi po ito dahil alam nyo, sabi nga nung iba kasi meron akong isang empleyado. Walang biro ito. Nanakawan. Ayun na-snatch. Na-snatch ng kwintas. Tapos, meron pa ako isang kaibigan, ganun din. Nanakawan naman ng bag. Sabi nga nung isa kong kaibigang uniform personnel, sabi niya, dahil ito sa magpapasko, tapos marami rin talaga ngayong walang trabaho. Saan pa ba pupunta yung mga walang trabaho na yan, di ba? Saan pa ba pupunta yung walang trabaho na yan? Kasi, anong gagawin yan? Naalala ko nga, meron akong isang dati pa matagal na ito, naging empleyado. Sabi niya, ito galing sa masamang bisyo, tapos nagbago na. So, nung nagbago siya, sabi ko, hinire ko siya. Ang sagot niya, kasi easy money. Easy money daw yung ganong klaseng trabaho, yung pagtutulak. Ngayon pa naman, sir, sabi niya sa akin, napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Dahil talagang wala ka talaga makukuha. Ang taas pa ng requirement. Napag-alaman ko sa mga fast food, kailangan daw college degree ka pa. PhD pa ata. Hindi, college degree lang. Graduate? Hindi, ito totoo lang ha. Ako kasi, hindi, sa bagay, kasi sa dami nga naman ng walang trabahong college degree, mantakin mo, nag-aral ka ng malupit na philosophy major. Philo po kasi ako, kaya malupit yun. Hindi, biro lang. Philosophy major, di ba? Tapos, o kaya naman nag-aral ka ng malupit na alam mo yun, mga anong tawag doon? Hotel and management. Tapos kababagsakan mo, magpupunas ka lang ng kubeta ng isang fast food. Hindi, kasi nga, sa daming walang trabaho. Yun lang ang opening. Di ba? So, papayag ka na. Di ba? Tama, mali. Wala ka naman choice. Anong gusto mo? Makipag-inuman sa bahay nyo? Ngumanga? O magtrabaho? Di ba? Ganun Ganun ang nangyayari. Kaya nga ngayon, sabi nga nung mga kakilala ko, kaya ngayon matindi ang krimen. Kung bakit kaliwat kanan ng krimen, hindi lang dahil sa magpapasko. Magpapasko na nga, wala pa silang pera. Di ba? Kaya nga may tama rin yung sinabi ng Malacanang. Okay na yung 500.
Wala na nga kayong trabaho, gusto nyo pa ng pera? 500, pwede na yan. Ganyan walang niya itong gobyerno natin, mga kababayan. Ganyan kawalang niya, di ba? Mantakin mo, wala talagang pera ang mga Pilipino ngayon. Kaya naman din kaliwat kanan ang pagtutulak ng droga, kaliwat kanan ang krimen, yung mga, ngayon pa, isa pang kaliwat kanan, alam nyo kung ano ngayon? Networking. Gago! Yung mga scam na networking, di ba? Ay, kasi nga, easy money. Ganun easy money. Oh, ano pa marami ngayon? Pagtutulak ng katawan. Gago! Mga Christmas party na matitindi ang tip, di ba? Lupit Christmas party. Hindi man lang ako inimbitahan ni Senator. Ang bihira. Sana man lang na-meet ko yung mga friendship doon. Ano? Sen, next time naman, invite mo naman ako sa Christmas party mo. Grabe ka, ha? Pero okay lang. Hindi, biro lang. Alam mo, matindi. Sabi ko nga ngayon kaya nga yung 250 na sinasabi, naku po, hindi ako naniniwala doon. Hindi, una, naniniwala akong mahilig talaga mag-imbita yun. Oo, mahilig talaga mag-imbita yun ng magagandang tanawin. Pero doon sa singil na 250, hindi ako naniniwala doon. Anong klaseng yun, no? Ginto, di ba? Nagpapataas lang ng presyo. Alam nyo kung bakit? Wala na kasing mga inchik. Gago! Yung mga Chinese pogo na customer niya, mga hindot na yan, wala na. Yung mga Koreano, nabawasan na rin. Oh, dati kasi tiba-tiba yung mga yan Kaya ngayon, wala na. Kaya marami ng jobless ngayon. Kaya pumupunta na lang sa blowjobless nila ngayon. Totoo! Ang dami niyan, sobra. Diba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, ito sinasabi natin itong ginagawa ng gobyerno na ito, talagang nakakapikon. Bakit? Mantakin mo ang tindi ng problema ng bayan natin. Nagtataasan ang presyo. Tumataas ang bilang na walang trabaho. Kaya isipin nyo yan Tapos, ang focus pa ng gobyerno, si VP Sara Duterte. Saan ka nakakita? Hoy Marcos, makinig ka. Makinig ka sa akin. Ha? Hoy Marcos. Ha? Hoy, kung ako sa'yo, kesa nasiraan mo ng siraan ng kalaban mo para tumaas ang ratings mo, alam mo gawin mo? Magtrabaho ka na maayos. Padamihin mo trabaho ng mga Pilipino. Pababain mo ang presyo ng bilihin. Magkaroon ka ng positive na, alam mo yun, na result sa gobyerno. Tataas ang ratings mo. Pero yung akala mong paninira ninyo sa mga kalaban nyo sa politika, itataas kayo. Hindi mangyayari yun. Kahit ma-disqualify nyo pa si VP Sara Duterte, hindi pa rin mangyayari na iboboto kayo ng taong bayan. Wala nang naniniwala sa'yo. Siguro mga 1% na lang ang naniniwala sa'yo. Yan ang totoo. Mga 1% na lang ang naniniwala sa pamamahala mo. Yan ang totoo. Kahit sinong itanungin mo sa karsada masaya kayo ngayon? Kesa nung last administration? Ang sasagot nila, ayaw nila ngayon talaga. Gusto na nila ng pagbabago. Wala pang kakakalhating taon pa lang. Wala pang pang-4 na taon o pang-5 taon. Gusto ka na nilang isuka. Yan ang totoo. Tapos, eto pa matindi. Bobolahin mo pa yung mga tao. Bubudulin mo pa. Hindi, walang biro. Tingnan nyo kung gaano niya budulin yung mga tao. Nung birthday niya, ano ang kanyang Christmas birthday wish? Hey sir, maybe no po sir kung ano yung wish ninyo sa gitna ng mga isyong kinakaharap ninyo ngayon. Hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging pangulo ko. Ano? Dumami ang ano?
yun na nga maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino, na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan lalong-lalo na yung mga mahihirap. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Yon. Tingnan mo kung paano mambudol itong presidente to. Mantakin mo. Di ba? Ganyan pa rin yung mga lengguwahe niya. Ito'y nakaraang video ha. Ito lang huling birthday niya. Sana nga, huli na yan eh. Hindi, I mean, huli na sa taon na ito. Next year na uli. Alam naman, taon-taon may dalawang birthday. Di ba? Siyempre, laging yan ang wish ko sa mga magbe-birthday. Sana huling taon nyo na. Ngayon, yung pag-celebrate. Next year na uli. Na, okay? Next year na uli kayo mag-celebrate. Wag naman yung araw-araw kayo nisi-celebrate. Oh, kasi may ganyan eh. Baka akala ninyo, may ganyan yung araw-araw na nagse-celebrate ng birthday. Punta kayo sa mga inuman. Oh, mayat maya kanta ng Happy Birthday to kahit di naman birthday. Oh, kaya sabi ko sana huling birthday mo na kasi baka pag birthday mo, syempre, mapainom kayo dyan o ano kayo dyan. Hindi natin alam. Next year na ulit celebration, ha, Mr. President? Alam mo, Marcos, itong pangbobolang kinagagalit sa'yo ng tao eh. You always take things lightly. Pag tinatanong ka, tumatawa ka pa na para bagang sana maayos ang mga kabuhayan ng Pilipino. Sa nawalang gutom sa pagtapos ng aking termino. Tangin na ginagago mo yung tao eh. Hindi mangyayari sa kasaysayan ng bawat bansa na walang gutom. Even the richest country in this entire world, may gutom at may gutom. Hindi pwedeng mawalan ng gutom. Kaya pambubudol mo yan eh. Kaya nakakabuisit eh. Alam mo yung nakakaasar na parang, ano ba to? Ano bang tama nito? Ba't siya nagsasalita ng mga ganyang klaseng lengguwahe? Ang dami na ng problema, ang taas na ng bilihin, yung unemployment rate tumataas din, yung mga walang trabaho. Tapos magsasalita pa na sana pagtapos ng aking wala nang gutom. Alam mo yung parang, Sir, sang lupalop kayo? Saan ba kayong alapaap na naglalakad ngayon? Hi ba kayo? Hindi kasi sa totoo lang, ang tanongin niyo sarili niyo. Yan ang isang bagay na katarantaduhan. Hindi pwedeng mangyari yan kahit anong bansa. So dapat man lang sana sinabi mo, ang wish ko ay kahit papaano medyo may angat-angat natin ng konti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Mga ganun ba? Hindi yung walang gutom. Anong walang gutom? Di ba? Kalokohan talaga eh. Yan po ang nakakainis sa inyo.